Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay makinig ng salita ng Diyos. Dumako po muna tayo sa panalangin. Lord, we are grateful for this opportunity to hear your word once again. Dalangin namin na tunay na mangusap kayo sa amin. Gamitin ninyo ang pangangaral para ipakita si Kristo, ipakita yung aming mga kamalian at yung aming pag-asa na hindi sa aming mga sarili kundi sa biyaya nyo lamang. Salamat po. At alam namin na magiging pakinabang ito sa aming mga kaluluwa. Bigyan nyo nga lamang po kami ng pakinig at ganoon din ng alertness at ng buhay na diwa sa pagkakataong ito ngayon na kailangan namin ng biyaya ninyo. Salamat po. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Well, dumako tayo sa ating text doon sa Acts chapter 6, verses 8 to 15. Ito po yung pag-uumpisa ng bagong episode, ang episode ng pagtatala ni Luke patungkol sa buhay ni Stephen, ang magiging unang martir. Siya yung unang mamamatay na akala ng mga pumatay sa kanya ay mapipigil na nila ang paglaganap ng iglesia because of this event. But sa sa kabalintunaan ay ito ay nagpatuloy at nagumpisa ng mangalat ang mga tao because of the persecution that happened on the life of Stephen. So tingnan natin yung unang bahagi ng ating pag-aaral ngayon patungkol kay Stephen. Tingnan natin yung verses 8 to 15. And Stephen, full of grace and power, was doing great wonders and signs among the people. Then some of those who belonged to the synagogue of the freemen, as it was called, and of the Cyrenians and of the Alexandrians and of those from Cilicia and Asia, rose up and disputed with Stephen, but they could not withstand the wisdom of the Spirit with which he was speaking. Then they secretly instigated men who said, "We have heard him speak blasphemous words against Moses and God." And they stirred up the people and the elders of the scribes, and they came upon him and seized him and brought him before the council. And they set up false witnesses who said, "This man never ceases to speak words against the holy place and the law. For we have heard him say that this Jesus of Nazareth will destroy this place and will change the customs that Moses delivered to us." And gazing at him, all who sat in the council saw that his face was like the face of an angel. Well, ang binasa natin ay ang pag-uumpisa ng kwento ni Luke doon sa ministry ni Stephen. Ito ay tatawid hanggang sa chapter 8, verse 3. At makita natin dito yung kanyang ministry, and then sa susunod yung kanyang preaching or yung kanyang speech, and then yung kanyang death. So makita natin yung tatlong bahagi na yon at yun ang tataluntunin natin. Ang buhay ni Stephen ay isa sa mahalagang turning point ng Book of Acts kasi ito na ang huling pag-focus ni Luke sa iglesia na nasa Jerusalem. Kumbaga, ito na yung last na focus ni Luke sa Jerusalem. Well, sa chapter 7 ay mababasa natin yung kamatayan ni Stephen. Siya yung unang martyr at pagkatapos nito ay kakailanganin ng tumakas at iwanan ng maraming mananampalataya ang Jerusalem at pumunta sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya ang nais ipakita ni Luke dito sa kwentong ito ay yung kamatayan ni Stephen ay ayon sa providence ng Diyos na bagamat humantong ito at natapos ito sa kamatayan, ay bahagi ito ng pagtupad ni Jesus sa kanyang worldwide evangelistic program. Diba? So Acts chapter 1 verse 6, "And you will be witnesses unto me in in Jerusalem, in Judea, and to Samaria, and unto the uttermost part of the earth." May global mission ang programa ng Panginoon. And God is using itong seemingly parang itong failed ministry ni Stephen para ma-accomplish yung pag-uumpisa nung
worldwide evangelistic program na yon. Because of this incident, mag-uumpisa na lumabas yung mga tao sa Jerusalem at sila ay mangangaral na sa iba't ibang mga lugar. Kaya naisipakita ni Luke sa kwentong ito na yung kamatayan ni Stephen, ito ay bagamat matatapos, bahagi ito ng pagtupad ng Panginoon sa kanyang programa. We will see after him, si Philip, mapupunta siya sa Samaria, mangangaral siya doon, and he will end up speaking sa isang Ethiopian official, isang Ethiopian eunuch. And then bigla na lang mawawala siya sa scene, mapupunta naman siyang nangangaral doon sa gilid-gilid, sa mga bayan-bayan ng Mediterranean Sea. And then yung si Peter ay susulpot din siya at pupunta siya sa Joppa, which is ito ay plains, cities na nandoon din sa Mediterranean Sea. Hanggang sa umabot siya, papuntahin siya doon sa bahay ng isang Roman official na ang pangalan ay si Cornelius. And then si Saul, na magiging Paul, after niyang ma-convert, makikita natin siya, he will be preaching sa Damascus and then babalik sa Jerusalem. And then sa chapter 11, napakaganda na nangyari, ang ibang mga mananampalataya ay napadpad doon sa Phoenicia, sa Cyprus hanggang sa capital city ng Syria, which is Antioch. Well, so ang kwentong ito ng martyrdom ni Stephen ay inilagay ni Luke para ipakita na kahit ang matinding persecution na aabot sa kamatayan ay hindi kayang pigilan ang programa ng Diyos na palaganapin ng kanyang iglesia. In fact, ito mismo ang gagamitin ng Panginoon para lalong lumago ang iglesia, para lalong mag-advance ang gospel. Gagamitin ng Panginoon itong seemingly nabigo na ministry ng isang evangelist. Well, we can see here yung focus natin doon sa ating binasa. Dito sa ating text ay makita natin yung ministry ni Stephen sa Jerusalem na may kasamang mga miracles doon sa synagogue na kung saan nagtitipon ng mga Hudyo na galing sa diaspora. Well, yung diaspora, sila yung Jews na nasa pangangalat dahil sa nung panahon na Babylonian captivity, doon na sila na nirald sa iba't ibang mga lugar, mga cities outside Jerusalem, at sila ngayon ay pumunta dito sa Jerusalem, dito na sila nanirahan. Sila din yung mga tinatawag doon sa unang bahaging pinag-aralan natin, sila yung mga Hellenistic Jews. So, may binanggit dito mga freedmen. Itong mga freedmen na ito yung mga dating alipin na nasa dispersion. Probably sila yung mga alipin under sa Roman Caesar na si Pompey. Well, sila yung mga dating alipin na ngayon ay pinalaya na. They were emancipated at pinili nilang manirahan sa Jerusalem kasama ng kanilang mga pamilya. So ang freedmen dito ay silang mga pinalaya na kasama yung kanyang mga pamilya. Well, kasama ng iba't iba pang mga lahi na nasa pangangalat or mga Hudyo na nasa pangangalat. Well, so makikita natin na hindi lang nagsilbi si Stephen sa mga widows. We saw him first doon sa pag-elect ng 7 mga tao para magsilbi kasama ng mga apostles, para magsilbi sa mga widows. Makita natin siya na binigyan ng parang focus na siya ay puno ng faith and then ng wisdom. Well, kasama siya doon. So, hindi lang siya nag-serve. Makita din natin na siya ay mighty in his preaching and in doing signs and wonders. Siya rin ay nangaral sa mga Hellenistic Jews at ang kanyang pangangaral ay sobrang convincing at makapangyarihan na ito ay humantong sa pag-oppose ng mga diaspora Jews. Ito mga Hellenistic Jews na ito na narinig siya na nangangaral, hindi siya, kumbaga, sobrang tindi ng kanyang pangangaral, yung implication nito sa kanilang paniniwala. That's why
nag-incite ito ng opposition sa kanila. Hindi binanggit ni Luke kung ano ang preaching at teaching ni Stephen na nagpagalit sa mga Hellenistic Jews na ito. Pero malamang ito ay patungkol kay Kristo. We know that na kahit doon sa preaching niya, doon sa chapter 7, lilitaw na ang laman talaga ng kanyang preaching ay si Kristo. And just like Peter's preaching, maaring sinabi rin niya yung walang ibang pangalan sa silong ng lupa na magliligtas sa mga tao kundi si Jesus. Kundi Jesus na yung pangalang Jesus lamang. Malaki ang implikasyon nun para sa mga diaspora Jews. Kasi kaya nga sila bumalik sa Jerusalem kasi naniniwala sila na sa templo nandoon ang Diyos, doon naninirahan ang Diyos, at ang daily sacrifices, ito yung paraan para maligtas ang tao at kasama rin yung pagsunod sa mga batas ni Moses. Kaya kung sasabihin na si Kristo lamang ang tagapagligtas, ay ibig sabihin nito na hindi na kailangan ang templo, hindi na kailangan ang animal sacrifices, at hindi na kailangan ang law of Moses. So, para sa kanila, ito ay matinding blasphemy against Moses and against God. Yung preaching patungkol kay Kristo, it is against their tradition which they are deeming very dearly. Kumbaga, niyayakap nila ito at ito yung pag-asa nila sa Diyos. Pero ito ay pawang maling paratang dahil hindi naman pumunta talaga si Jesus at ang mga mangangaral na ito, hindi nila naman tinuturo na si Kristo ay pumunta rito para sirain ang mga ito, kundi tuparin ang mga ito. Yung mga kautusan ni Moses, yung kautusan ng Diyos, hindi pumunta si Kristo para sirain yon, kundi tuparin. Yes, hindi na kailangan ng templo. Kumbaga, ito na yung implikasyon ng pangangaral patungkol kay Kristo. Maybe maliwanag na ipinapangaral ito ni Stephen, or ito ay na-deduct nila batay doon sa pangangaral nila kay Stephen na hindi na kailangan ng templo dahil si Jesus na ang true temple. Hindi na rin kailangan ng animal sacrifices dahil si Jesus na ang greater sacrifice. Hindi na kailangan ng pagsunod sa batas para maligtas dahil tinupad na ni Jesus ang batas ng Diyos. Kailanman hindi naging laban sa batas at sa templo ang mga mananampalataya. At kahit si Kristo, binanggit niya na yung templo magigiba, pero no way na sinabi niyang si Kristo mismo ang gigiba nun. It will be destroyed by the outsiders. It is because of their sin, pero hindi sinasabi na si Kristo ang gigiba nun. Actually, nung binanggit nga ni Kristo yung patungkol sa pagkasira ng templo, ang sinasabi doon, ang gigiba ng templo ay yung mga religious leaders. Kumbaga sinabi niya, destroy this temple and I will build it up in 3 days. Alam natin, ang tinutukoy niya doon, hindi yung physical temple. Ang tinutukoy niya doon ay yung templo, yung kanyang katawan na mabubuhay muli after 3 days. Mali yung pagkakaintindi nila na Jesus is speaking sa physical temple. Yun ang kanilang pagkakaintindi. Or, yun ang nilagay nilang intindi or interpretasyon dun sa kanilang narinig na yon para magkaroon sila ng dahilan para i-persecute si Jesus. Ganun din si Stephen. Well, makita natin dito na mali ito at gawa-gawa lamang. Hindi kailanman naging laban sa batas at sa templo ang mga mananampalataya. You see Peter, si John, patuloy pa rin silang pumupunta sa Jerusalem. They were still observing the morning and evening prayers. Why? Because they know na yung templo, isa siyang lugar para sa panalanginan talaga. At hindi nila ito nais na masira. Malinaw na ito yung mga gawa-gawang kwento lamang para matalo nila si Stephen. Kasi hindi nila siya matalo sa argumento dahil matindi ang wisdom na mayroon si Stephen. Nagkuntsabahan pa ang mga ito.
May mga, kumbaga, may binayaran pa sila, may binuyo pa sila ng mga kalalakihan para, kumbaga, imarites, ipakalat yung balita na itong si Stephen ay nangangaral ng mga blasphemous na bagay patungkol or laban kay Moses at sa Diyos. At kanilang ginalit itong mga inutusan nilang mga marites na ito na magpapakalat ng balita na yon, kanilang ginalit ang mga tao, pati na yung Sanhedrin. Kaya hinuli nila si si Stephen at iniharap sa pangalawang pagkakataon sa council. You see, kanina, they were disputing, hindi nila matalo si Stephen, pero kinabukasan, marahil kinabukasan ito, hinuli na ngayon ulit si Stephen sa harap ngayon ng Sanhedrin. At nag-set up pa sila ng mga false witnesses laban sa kanya. You can see yung scenario dito. It is like yung scenario ng paglilitis at pag-uusig, pati yung mga blames patungkol kay Hesukristo nung siya ay nandoon sa trial. Masyadong mabilis, walang due process of law, and then may mga false accusations pa. And dito, nag-hire pa sila or nag-set up pa sila ng mga false witnesses laban kay Stephen. Sobrang tindi ng inis ng mga taong ito. Talagang ayaw nila kay Stephen at yung kanyang pangangaral. Ito ay sa kabila ng patotoo na si Stephen ay full of grace and power. Tapos ay pinatunayan pa niya sa pamamagitan ng mga signs and wonders yung kanyang power at yung sa kabila din ito ng wisdom na pinakita niya. You can see here parang sa expectation natin, kapag ang isang tao full of the Spirit and then full of wisdom at yung kanyang pananalita, it has been gracious at yung dealing niya sa mga tao napaka-gracious. Merong ganong calmliness, merong ganong winsomeness. Di ba ang ating natural tendency, expect natin, magbubunga ito. Maraming maniniwala. Marami ang magbibigay ng papuri. And then, maraming mga taong maliligtas. Pero, sa kabalintunaan, sa kabaliktaran, ito ang nangyari ay persecution. These people still do not want to believe. And they did all they can to oppose Stephen. Makita natin dito na kahit yung graceful at spirit-led ministry ay hindi palaging aani ng positibong tugon. Ito ay maaari ding magbunga ng oposisyon. And this may encourage us kung tayo man ay nakakaranas ng mga paghihirap at mga challenges sa ating mga paglilingkod sa Diyos. It doesn't mean na hindi tayo lumalago. It doesn't mean na yung ministry natin hindi pinagpapala ng Diyos. Magkakaroon pa rin ito ng mga problema katulad ng nangyari kay Stephen. So, anong mensahe na pwede natin kunin dito? Graceful and spirit-led ministry will not always guarantee a positive outcome. It may be met with many problems. Yung ministry na kahit na ito ay graceful, kahit na ito ay nililid ng Holy Spirit, hindi ito palaging magbibigay sa atin ng seasons of positive outcome. Marahil ito ay magbibigay sa atin ng maraming mga problema from outside na mga tao na lalaban sa atin or mga problema at pagsubok mismo mula sa Diyos. So sa kabila ng matinding ministry ni Stephen, ay walang sinabi si Luke na naligtas sa kanyang ministry. Sa halip ay puro oposisyon ang focus dito. Magandang paalala ito sa atin na marahil nag-iisip na masusukat ang power ng ministry at yung growth ng ministry sa dami ng conversion or sa dami ng mga miyembro ng iglesia or masusukat ang spirituality ng isang tao sa dami ng mga positibong bagay na natatanggap or nangyayari sa kanyang buhay. Just like what I have experienced na makarinig ng pangangaral na ang laman ay ganito, na dahil nga
pinagpapala na ng Diyos yung pastor at siya ngayon ay umaani na ng kanyang mga pinagpaguran dahil sa ang mga anak ay nakatapos na, tumatanggap na siya ngayon ng mga salapi. Well, sinasabi niya na sa preaching na tingnan niyo ang nangyari sa aking buhay. Tingnan niyo ito ay bunga ng aking pagtatapat sa Diyos. Marahil may katotohanan sa ganon, pero mali na sabihin natin na ang bunga ng pagtatapat sa Diyos, laging kasaganaan ng buhay. Laging magandang buhay. Well, hindi ito totoo dahil may kanya-kanya tayong lot sa buhay na ito. We cannot think or tingnan yung isang ministry na maliit lamang at sabihin natin, hindi ito pinagpapala ng Diyos. Makita na yung isang pinagpapala ito ng Diyos. Napakaganda ng ginagawa ng Diyos. Nandun ang presensya ng Diyos dito sa malaking church, dito sa lumalagong church. Hindi laging ganoon. Katulad ng nangyari dito kay Stephen, it would end up sa kanyang kamatayan, pero hindi ito failed ministry. It seems that he failed, pero ang totoo, ito ay pinagpala ng Diyos. Doon pa lang sa mga bagay na binigay sa kanya, yung mga pagkakilanlan na pinakita sa kanya. He was full of faith, he was full of grace, he was full of wisdom, and then yung kanyang muka, it is like the face of an angel. All those, yung mga bagay na yon, ito mismo ay patunay na ang Diyos ay nasa kanya despite or sa kabila ng mga bagay na hindi niya nakukuha na parang dapat natural na bunga ng isang spirit-led na tao na mananampalataya. Kaya ang dapat maging attitude natin sa gitna ng mga pagsubok ng buhay, dagok man yan ng buhay or oposisyon, ay hindi yung manglupaypay, hindi yung malugmok, hindi yung magmukmok. Harapin ito bilang isang tapat na alagad ni Kristo. Harapin ito katulad ng nangyari dito, na sa kabila ng oposisyong ito, mananatili yung ganitong pagkakakilanlan. You will still be full of faith, you will still be full of grace, you will still be full of wisdom, and then you will still be having this communion with God na hanggang sa mag-insight ito ng napakagandang countenance sa'yo, na makikita nila that your demeanor is becoming like Christ. And you will be vindicated at sasabihin na napaka-inosente ng taong ito. Napaka-inosente in the sense na wala kang pwedeng ibintang. Kahit gagawa na lang yung mga tao ng pwedeng ibintang sa kanya, pero all of those ay, kumbaga, yung itsura mo at yung demeanor mo ay contradict lahat ng bintang sa'yo. You see, ito yung dapat gawin natin. Sa halip na magmukmok, sa halip na lumayo sa Diyos, harapin ang pagsubok bilang isang tapat na alagad ni Kristo. Ang tanong sa atin, how should faithful disciple face the many trials in life? Dalawang bagay makita natin dito. And these two categories, ito yung ang gusto kong i-focus natin dito, yung binigay na pagkakakilanlan ni Luke dito kay paano ba dinescribe ni Luke si Stephen? Una, possessing God-given abilities. Pangalawa, radiating God-like countenance. Tingnan natin yung dalawa na yun. Tingnan natin yung una. Sa verses 8 to 10, and Stephen, full of grace and power, was doing great wonders and signs among the people. Then some of those who belonged to the synagogue of the freedmen, as it was called, and of the Cyrenians and of Alexandrians and of those from Cilicia and Asia rose up and disputed with Stephen, but they could not withstand the wisdom and the spirit with which he was speaking. Well, Luke described Stephen as possessing some qualities that people do not ordinarily have. Kahit mananampalataya, hindi lahat ay merong mga ganitong qualities. Lalo na yung mga hindi mananampalataya. Una, binanggit ni Luke dyan, he was full of grace.
Alam natin sa Bible, sa New Testament, pag sinabi yung grace, it is the unmerited favor of God poured upon us through Christ. Ito yung grace na nagligtas sa atin. Pero yung pagkakagamit dito ay ito yung grace na parang charm ng isang magandang graceful na babae. Ito yung gracefulness ng pananalita. It speaks of beauty, symmetry, rhythm, elegance, loveliness. There is something nakaaya-aya sa taong ito na even though siya ay inaalipusta, siya ay nililibak, it is because dun sa kanyang mensahe, not because dun sa kanyang paraan ng pagsasabi dito. Ayaw lang talaga nila kay Kristo, pero hindi nila matatatuwa, hindi nila aalis yung katotohanan that this man is full of grace. Kitang-kita nila ito. At dun sa kanyang, kumbaga merong comeliness. Ito yung biyaya ng Diyos na tinatransform tayo mula sa ating pagiging magaspang ay mas nagiging gracious tayo at graceful yung ating mga kilos. Ito yung unti-unti natatanggalan yung rough edges natin at masasabi natin na yung biyaya ng Diyos ay buhay sa taong ito because meron pagbabago. Nagkakaroon ng comeliness. Nagkakaroon ng winsomeness. Kumbaga, mas nagiging kaaya-ayang makasama ang taong ito just in comparison sa dati. And then, he was full of power. Pinatunayan ito ng mga signs and wonders na ginawa niya. Alam niyo, ito yung unang pagkakataon na ang hindi apostles ay, binanggit na yung hindi apostle ay gumagawa ng signs and wonder, ng mga miracles. Ito ay nangyari dahil sa power ni Kristo, hindi ni Stephen mismo. Alam naman natin, kapag miracle worker, ito ay dahil lamang sa power ng Holy Spirit. Kasi yan ang pinangako ng Panginoon sa kanila sa Acts 1:8, di ba? But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be witnesses sa mga iba't ibang lugar hanggang sa dulong bahagi ng mundo. Ito ang dahilan kung bakit nagawa ni Stephen na magtiis hanggang sa huli. Ganon din, ito yung power na nagbigay sa kanya, kumbaga, ito yung nagbigay sa kanya ng dahilan at kakayanan na mangaral sa harap ng mga nanguusig sa kanya. Paanong sa kabila ng pag-uusig sa kanya ay nagawa pa rin niyang mangaral? At nangaral siya ng buong lakas at hindi siya nag-back down. This is because of the power that has been given to him from God. And then, pangatlo, they cannot withstand yung wisdom. Yung wisdom nitong tao na ito. Yung wisdom na ito ay yung insight, yung pagkakaroon ng insight. Hindi nila matalo sa argumento si Stephen. Paanong nangyari yon? Samantalang hindi naman siya nag-Bible school, di ba? Hindi naman siya nag-aral. Pero katulad nila Peter, alam niyo, ito ay galing doon sa pangako ng Panginoon sa Luke 21:15. Sinabi niya, "For I will give you a mouth and wisdom, which none of your adversaries will be able to withstand or contradict." So, maliwanag that this wisdom comes from God. Well, hindi ito nag-encourage sa atin na wag nang mag-aral. After all, makikita natin doon sa pangangaral ni Stephen sa chapter 7, kabisado niya. Well-versed siya sa Old Testament. It so happened na dahil sa wisdom, nagagawa niyang gamitin yung mga passages sa scripture na yon para i-apply kay Kristo at magkaroon ng implication na tatatak sa puso ng mga tao whether maniniwala sila or whether sila ay mag-o-oppose. Kasi whether mag-oppose o kaya maniwala ang tao or mag-oppose ang mga tao sa tunay na preaching ng Panginoon, ng salita ng Diyos, it will always end up na mag-glorify ang Diyos. Mag-glorify ang Diyos by saving them
And then mag-glorify ang Diyos by condemning them because hindi sila naniwala. So, hindi ito nag-encourage sa atin na wag tayong mag-aral. Ito yung grace, power, and then yung wisdom, lahat ito ay pawang galing sa Diyos at po pwede na magkaroon tayo nito sa tuwing mayroon tayong pagsubok or dagok sa buhay dahil nasa atin ang Panginoon sa persona ng banal na Espiritu. And that's the point. When faced with troubles, it is good for Christians to face them with the abilities that come from God. Ito yung gusto na pakita dito. Na kapag ka nandun yung problema, po pwede pa rin na maganda na ang isang Kristiyano ay harapin ito hindi ng abilidad na meron siya lamang, kundi sa abilidad na nanggagaling sa Diyos. Kapag may kabagabagan, mainam sa isang Kristiyano na harapin ito sa abilidad na nanggagaling sa Diyos. At dapat lang na maniwala tayong bibigyan tayo ng Diyos ng kakaibang abilidad para harapin natin ang challenges ng buhay, lalo na sa oras ng matinding pagsubok. Kasi mula sa Old Testament hanggang sa New Testament, inihikayat ng Diyos na magtiwala ang kanyang bayan sa lakas na meron siya. Na hindi tayo magtiwala sa sarili nating lakas, kundi sa lakas na meron siya. Diba? Sa Isaiah 41, verse 10, sinabi ni Yahweh, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand." Bibigyan kita ng strength. Ako mismo ang bibigay sa iyo ng strength. Ako ang tutulong sa iyo. Nangako ang Panginoon dito na ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa matinding pagsubok ng Babylonian captivity. They're in a dire situation. Katulad ng sitwasyon ngayon ni Stephen. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Huwag kang mahiya. Palalakasin kita. Ang Diyos mismo ang magbibigay ng kalakasan at tutulong sa kanila. And then sa New Testament, we see yung Hebrews chapter 4 verse 16 bilang tugon sa katotohanan that we have a faithful high priest. Ano ngayon? Kung meron tayong dakilang high priest sa katauhan ng Panginoong Hesus, well, hinihikayat tayong lumapit ng may confidence sa trono ng biyaya ng Diyos upang makatanggap ng biyaya. Listen, let us then with confidence draw near to the throne of grace that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Merong grace na palaging nakalaan sa atin sa panahon ng pangangailangan. Yung biyaya ng Diyos ay available sa oras ng pangangailangan. Kaya walang biyaya ng Diyos na binibigay sa atin sa oras na natatakot pa lang tayo. Iniintindi pa lang natin yung pwedeng mangyari. Walang biyaya ng Diyos. Pero pag nandun na tayo sa sitwasyon na hindi na natin kakayanin, nandoon ang biyaya ng Diyos. We just need to ask for it. Maging confident tayo lumapit sa trono ng biyaya ng Diyos at hilingin yung grace na laging nandoon in time of need. Ganyan ang biyaya ng Diyos. Laging nandyan. Yan yung lakas na nanggagaling sa Diyos or yung wisdom na kailangan mo. Doon ito ibinibigay ng Diyos when there's a dire situation. When there is a need, doon darating ang biyaya ng Diyos. At sa oras ng pagsubok na kung saan mahina tayo, doon mas perfect ang lakas ng Diyos. Diba? 2 Corinthians 12:9. But He said to me, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." Ganito hinarap ni Stephen ang kanyang pagsubok. He kept on being full of grace, power, and wisdom na hindi galing sa sarili niya kundi galing sa Diyos. No wonder he kept his calm during all of this ordeal. No wonder nagkaroon siya ng courage sa harapan ng Sanhedrin. Kaya hindi tayo nagtataka na nakapag-testify siya sa harapan ng mga umuusig sa kanya
These are abilities that comes from God. Ganito rin si Kristo, na siya namang ginagaya lamang ni Stephen. Hindi si Stephen ang bida dito. May ginagaya si Stephen dito. Actually, parang copy niya itong ginagaya niya na si Jesucristo. With all the weaknesses na mayroon ang tao, lahat ito ay kinuha, inassume ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay nagkatawang tao. Kaya kung ano man ang accomplishments na nagawa niya, which is very good, with flying colors, lahat ito ginawa niya hindi sa lakas na meron siya sa kanyang sarili, kundi sa lakas na meron ang banal na Espiritu. Yung abilidad na pinrovide ng Diyos sa kanya through the Holy Spirit. So ano yung pwede natin kuning hamon dito? Let us embrace trials as opportunities to use the abilities God has given us. Gamitin natin yung ating trials na gawin natin itong opportunity o pagkakataon para lumago tayo. Na gamitin yung ating mga abilidad na binigay sa atin ng Panginoon. Katulad ni Stephen. At ultimately ay ni Jesus, yakapin natin yung pagsubok bilang pagkakataon natin na lumago. Na gamitin yung mga abilidad na ibinigay ng Diyos sa atin. Hindi po binigay ng Diyos sa atin ang pagsubok para manglupaypay tayo sa pananampalataya. Nandiyan yan para patunayan sa atin yung lakas na mayroon ang Diyos. At kung gaanong dami yung biyaya ng Diyos na available doon sa pagkakataon na kailangan natin. Yun yung gusto niya makita. Yung grace niya at yung glory niya, yung power niya, maipakita niya. Gusto ng Diyos na mapatunayan mo na kaya pala niyang gawing mas matiising ka pa, mas pasensyoso ka pa, mas kalmado ka pa kaysa sa inaakala mo na kalmado ka na ngayon. Pagdating ng trials, gusto ng Panginoon na sabihin sa'yo, I can still humble you. I can still give you patience. Nakakala mo, ikaw na ang pinaka-patient na tao. Hindi, nagkakamali ka. Kaya ko pa na gawin ka pang mas patient. Kaya gamitin mo itong pagkakataon para maranasan mo yung kalaguan ng pananampalataya at sa biyaya ng Diyos. Kaya huwag tayong magmaktol, huwag tayong tatalikod sa Diyos sa tuwing tayo ay may pag-uusig. Hindi ito ang panahon para talikuran ng Diyos at umasa sa sarili nating magagawa. Ang pagsubok mismo, ang pagkakataon para magtiwala sa lakas at abilidad ng Diyos. Ang maganda rito ay hinahayaan at gusto ng Diyos na maranasan natin mismo yung lakas na yon. Kasi bibigay ito sa atin eh. Kumbaga magugulat ka na lang nagagawa mo, kaya mo pala. Bibigay ito sa atin, hindi yung ang Diyos mismo ang kikilos para sa atin na passive tayo. Hindi, bibigay sa atin yung ability para ma-experience natin how it is to be strong in the Lord. At napakaganda nun. Kasi mararanasan natin that really God is powerful with the abilities that we will have. Kaya sa pagsubok mo, i-cultivate yung faith mo sa Diyos na magtiwala ka sa plano niya kahit sa gitna ng problema. Dito, when you are sa struggle mo sa mga maraming bagay na mga pagsubok ng buhay mo ngayon, doon mo i-cultivate yung iyong pananampalataya na dito ka sasandal ngayon lalo sa Diyos, doon sa plano niya. Kahit na alam mo, kahit na nakikita mo parang ang plano ng Diyos, pahirapan ka. Sumandal ka doon sa plano niya. Sumandal ka ngayon, magtiwala ka na ang Diyos meron siyang magandang plano sa kabila ng mga bagay na ito. Doon mo exercise na palaguin yung pananampalataya mo. Sa pagsubok mo rin i-cultivate yung pag-asa mo sa mga pangako ng Panginoon. Kasi yung pag-asa, yung hope, ang makakatulong sa atin para ma-cultivate pa natin yung ibang mga graces katulad ng perseverance. Kasi magagawa nating tumingin beyond the present nating kalagayan patungo doon sa brighter future.
doon sa mga pangako ng Panginoon. Ngayon mo i-cultivate yung pag-asa mo sa Diyos. Ang nangyayari kasi sa atin, kapag may problema tayo, may pagsubok tayo, doon hindi natin ako-cultivate. Doon tayo nangihina. Doon tayo nagrereklamo sa Diyos. Doon tayo nagko-question sa Diyos. Pero knowing na yung biyaya at abilidad ng Diyos laging nandyan kapag kailangan natin, cultivate mo ngayon yung iyong pag-asa, yung itong mga bagay na ito. Ganon din, sa pagsubok mo, i-cultivate yung love mo sa kapatiran. Di ba, pag problemado ka, doon ka masungit, doon ka mahirap, doon tayo mahirap i-approach. Doon tayo mas nagmumukmok, nagkukulong sa tahanan natin, ayaw nating lumabas, ayaw nating tumulong sa iba. Iniisip natin, ako nga may pangangailangan, ba't pa ako tutulong sa iba? Sa pagsubok natin, i-cultivate yung pag-ibig natin sa ibang mga kapatiran. Dito ka mas maging gracious. Sa pagkakataong itong ka maging magiliw. Dito ka mas maging patient. Dito ka mas maging benevolent. Mas willing kang tumulong sa kapatid tuwing mayroon kang pagsubok. Kasi, alam niyo ba, yung abilidad na binigay sa iyo ng Diyos, ibinigay yan sa iyo hindi para sarilinin mo lang. Yung mga talent, yung iyong mga gifts, spiritual gifts, and the graces na merong kabinigay sa iyo yan for the edification of the church. Hindi lang sarilinin mo. Kaya kung may pagsubok ka, doon mo mas palabasin itong mga graces na ito. Doon ka maging mas loving sa kapatiran mo. Kasi hindi yan binigay sa'yo, yung mga graces na yan, para sa'yo lamang. Sa pagsubok mo rin mas gamitin yung wisdom ng Diyos para man-navigate mo yung mahihirap na desisyon na kailangan mong gawin sa tuwing may problema ka. Dito mo mas incorporate yung mga naririnig mo mula sa salita ng Diyos, yung diskarte, yung mga principles of the Word na hindi mo ikokompromiso ang ganitong bagay kapag may problema ka. Hindi ka pupunta sa ganitong bagay pag may problema ka. Hindi ka tatakbo sa ibang tao na alam mo mapapariwara ang buhay mo kung may problema ka. Pupunta ka at mananatili ka doon sa karunungan at sa landasin na ilalatag ng Diyos sa atin na naririnig natin palagi. Pagka tayo ay nagme-meditate, pag tayo nakikinig ng salita ng Diyos, na ilalatag yung mga prinsipyo na dapat nating lakaran. Sa trials mo, mas gamitin yung mga bagay na yon, yung wisdom na binibigay sa ng Panginoon. And then sa trials mo din, i-cultivate yung patience mo. Alam niyo, yung trials, sinusubok nito, unang-una yung patience natin. Ngunit yung biyaya ng Diyos ay ine-empower tayo na i-endure ang trials ng may kalmadong puso. Sa biyaya ng Diyos ay matututo tayong maghintay sa perfect timing ng Diyos. Lord, you have promised na pag sumunod ako sa iyo, hindi mo ako pababayaan, hindi mo ako iiwan. At hindi ako mawawala sa iyong kamay kailanman. At dito ka maghihintay, sabihin mo, maghihintay ako, Panginoon, doon sa perfect timing na patutunayan mo yun sa akin. Sa panahon na meron kang pagsubok, doon mo lalong i-cultivate yung iyong pagtatyaga at paghihintay. Ang tanong sa atin, saan tayo dinadala ng ating mga problema? Patungo sa paglago? Patungo sa paglago? Or patungo sa pag-decline ng pananampalataya? Saan ka dinadala ng iyong mga problema? Gamitin mo nawa ang pagsubok na meron ka para lalong lumago sa biyaya ng Diyos. And number 2, at gusto ko na maging mabilis lang dito, sa pangalawang bahagi, radiating God-like countenance. Doon sa verse 15. And gazing at Him, all who sat in the council saw that His face was like the face of an angel. Again, isa ito sa description or ito yung pagtatala ni Luke kung sino si
Ano yung nangyari kay Stephen? Sino siya? At sinabi doon, meron siyang, yung mukha niya parang mukha ng anghel. So the members of the Sanhedrin saw a change in the appearance of Stephen's face. Yung mukha daw ni Stephen naging parang angel. Alam nyo, kakaiba ito. Unique ito. Itong pangyayari na ito sa New Testament. Ngunit pagpapakita ito na ang Diyos ay sumasa kay Stephen at siya ang pinaboran ng Diyos. Pagpapakita lang ito na inosente si Stephen. Ito ay katumbas ng pagliwanag ng mukha ni Moses nung bumaba siya sa bundok ng Sinai. Kaya dito, napaka ganda at insightful nung ginagawa ni Luke dito kung ito ay katumbas. At alam ko na yung mga umuusig sa kanya na mga diaspora Jews, pag narinig nila at nakita nila yung patungkol sa shining of a face like a face of an angel, mapupunta ito doon, maalala nila yung nangyari kay Moses, doon sa bundok ng Sinai. Kaya nga may pinupunto dito si Luke na itong mga taong ito, inakusahan nila si Stephen na binabastos yung batas ni Moses, pero sa pagkakataong ito, nais ipakita ni Luke na si Stephen ang Moses-like figure sa pagkakataong ito. Of course, ang ultimate Moses-like figure is the Lord Jesus Christ. Siya yung kumbaga, pinapatungkulan. Kumbaga si Moses, copy lang siya ni Jesucristo, pero at this moment, si Stephen naging parang si Moses. At ito ang pinakamahalaga na gustong ipakita ni Luke. Sino ang mas panig ng katotohanan? Sino ang tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa Diyos? At sino ang tunay na nag-uphold ng batas? Yun ay si Stephen, na naniniwalang ang batas ng Diyos ay hindi nasira, kundi na-fulfill kay Jesucristo. There's no need na sirain ang batas ng Diyos. Ang kailangan lang is i-fulfill ito. At ito ay na-fulfill kay Kristo. Yan ang pinapatunayan ni Stephen. Nangyari ang kakaibang pangyayaring ito dahil hindi sa personality lang ni Stephen. I believe hindi ito dahil yung personality ni Stephen ay ganito. Nangyari ito dahil sa pag-spend niya ng oras sa presensya ng Diyos at sa constant na pagtingin niya kay Jesus. Di ba hanggang maging sa kamatayan niya ay nakatingin siya sa Panginoon, di ba? Nakatingin siya sa langit. At sumigaw siya nung siya ay mamamatay na. I saw heaven open. At nakita ko ang Panginoon, ang Son of Man nakaupo sa kanyang trono. In that vision, nakita niya si Kristo. Why? Because doon siya nakatingin kay Kristo. Ito ang magandang bagay na pinapakita ni Luke tungkol kay Stephen. He was so close to God that his face was filled with the glory of God. Na parang nagmumukhang anghel na siya. So ano yung point? Even on the face of great trials, those who live close to God will reflect His glory in their personality. Hindi man magliwanag ang mukha natin, or hindi man tayo, sabihin natin, jokingly, hindi man tayo mga mukhang anghel talaga sa ating mga itsura, yung kaluwalhatian ng Diyos ay maaaring maipakita natin sa pamamagitan ng ating mga ugali at kilos. Na makikita nila, ito parang nagmumukhang Diyos, nag-aamoy Diyos na siya, nag-aamoy Kristo. Kahit naggaanong katinding dagok ang dumating sa buhay ng mananampalataya, katulad dito kay Stephen, na sa kabila ng paglilingkod ay kabi-kabilang oposisyon ang kanyang naranasan, patuloy siyang nakatingin sa author and perfecter of his faith. Kaya ang resulta, nanatili siyang mukhang inosente with all the charges. Nanatili siyang nasa panig ng Diyos, mukhang nasa panig talaga siya ng Diyos. He became like Christ, na nung siya ay nilibak, hindi siya gumante ng panlilibak. Hindi siya nag-retaliate.
He became as meek as the Lord Jesus Christ to the point that even his face shows that God is with him and he is in the right side. Hindi niya kailangan pang magsalita. Tumingin ka na lang sa kanya ay magmumukha na siyang inosente. Magmumukha na siyang nasa side ng Diyos. So ano yung gusto nating ipunto dito? Take a closer walk with God until people see the character in Christ of Christ in you. Take a closer walk with God until people see the character of Christ in you. Ang susi upang magawa talaga nating gayahin si Kristo ay yung hanapin natin ang mukha ng Panginoon. Just like, paano yung paghahanap sa mukha ng Panginoon? Hanapin mo na ano ba yung tsura niya? Hindi. What is God like? Gusto nating scrutinize. Ano ba yung makikita ko kay Kristo? Paano ba siya pinakilala sa Biblia? Katulad dun sa Psalm 27 verse 4, nawa ito yung maging naisin ng ating buhay. Sinabi ng psalmist sa Psalm 24 verse 4, "One thing have I asked of the Lord, that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord, and to inquire in His temple." Ito yung sana maging hangarin natin. Let's have this desire to walk closer sa Panginoon by desiring to gaze upon the beauty of the Lord. Patuloy nating asamin na makapag-commune sa Diyos tuwing Lord's Day. Hanapin natin si Kristo. Intindihin natin ang implication ng kanyang kamatayan, ng kanyang itinuturo sa atin. Yung implication na si Kristo, yung biyaya niya, He wants us to grow. Ganoon din ang meditation of the Word of God. Patuloy nating asamin na makapag-commune sa Diyos through our daily meditation of the Word of God. And then continue to read books about Jesus. Gawin mo ang mga bagay na ito hanggang magmukha ka ng si Kristo sa iyong mga dealings. Hanggang sa maging kamukha mo na siya. Di ba? In natural tendency, yung mag-asawa na dating hindi magkamukha, may pagkakataon na parang dahil matagal na silang magkasama, medyo nagkakaroon ng resemblance. It is because nandun yung pag-expose. And then nagiging na-adapt yung pag-uugali, demeanor. It is because nagkakaroon ng ganong communion. And God wants us to be in that communion. Na hindi na tayo ay maiimpluwensyahan ng kanyang mga kilos na mga magagandang bagay na pwede nating makuha mula sa kanya. So ang tanong, kamusta ang paglakad mo kay Kristo? Hinahanap mo ba ang mukha ng Panginoon? Tuloy-tuloy ka pa rin bang nag-aaral patungkol kay Kristo? Unti-unti ka bang nababago ayon sa wangis ni Kristo? Nawa, katulad ni Stephen, hindi man tayo magmukhang mukha ng anghel, magmukha tayong kamukha ni Kristo sa ating mga gawain. So as a conclusion, through the demeanor of His suffering servants, God still displays His glory. Kaya huwag tayong mahiya sa ating mga dire situations, katulad ni Paul, na sinabi niya, "I would rather glory in my weaknesses, for in my weaknesses, for in weakness, there I am strong." Let's pray. Lord, tulungan mo kami na i-apply ang mga bagay na ito. At naman makita namin that we cannot do it apart from your grace. Kaya tulungan mo kami. At nawa ay mag-glorify talaga namin kayo. At maipakita namin si Kristo sa aming mga dealings. Salamat po, dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.